ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sumabog na si Moira, patay na siya. Kamatayan lang ang makakapagpatigil sa kasamaan niya. Wala nang manggugulo kina Annalyn, Lynette at RJ. Masaya na silang mag-uumpisa ng kanilang buhay. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nalusob na ng mga pulis ang Apex. Napatay na rin nila ang mga kriminal. Ang iba naman ay hinuli nila. Kinuha ni Moira si Lynette nang hindi namamalaya ni Annalyn. Hinanap ni Annalyn ang nanay, pero napunta siya sa ICU kung saan tinulungan ng mga kaibigan niya ang mga pasyente rito para makasurvive dahil walang aparato ang pwedeng magdudugtong sa buhay nila dahil sa kawalan ng kuryente. Naging emosyonal sila pero tuloy pa rin ang buhay doktor at nurse nila bilang tungkulin nila. Nagkahiwa-hiwalay sila ni Annalyn matapos nilang makatakas sa stock room. Sina Zoe at Giselle ay magkasama. Inalalayan ni Zoe si Giselle. Naging madamdamin ang pag-uusap nila dahil ngayong wala na ang anak ni Giselle na si Justin. Gusto na ni Giselle na maging anak si Zoe dahil nakita niya ang malaking pagbabago rito. Nagiiyakan sila habang nagtatago sa mga kriminal. Nagpasalamat si Giselle kay Zoe. Salamat Zoe, hindi mo ako iniwan. Niyakap ni Zoe si Giselle bilang pagsagot na walang anuman. Umiiyak rin siya. Tita Giselle, wala po ito sa mga kasalanan na ginawa namin ni Mami. Pagkatapos ng lahat ng ito, wala na akong mami na babalikan. Wala na akong pamilya. Hinimas ni Giselle ang likod ni Zoe. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nag-iisa. Andito pa rin kami. Walang nagbago. May hihilingin lang ako sa iyo kung pwede. Napatingin si Zoe kay Giselle. Tumango siya at hinintay ang susunod na sasabihin. Sabi ni Giselle, since wala naman na si Justin, wala na akong anak. Pwede ba kung makakatakas tayo dito? Pwede ba kitang maging anak? Napahagulgol si Zoe at niyakap niya ng mahigpit si Giselle. Pumapayag si Zoe. Nagpapasalamat siya sa muling pagtanggap sa kanya ni Giselle. Napaaray pa si Giselle sa mahigpit na yakap ni Zoe dahil naipit ang sugat niya. Maya-maya pa, may mga pulis na natumigil sa harapan nila. Tinulungan silang makalabas. Patuloy ang pagre-rescue ng mga pulis. Mabilis nilang pinapalabas sa mga biktima. Nagmamadali naman ang mga nurse at doktor na tulungan rin ang mga pasyente nila. Samantala, matapos makipaglaban ni na RJ at Dr. Kim, napansin nila ang mga gamit na nasa sasakyan na kanina ay inaasikaso ng mga lalaking napataob nila. Nung lapitan nila, ang mga ito ay mga pasabog pala. Nagduda ang dalawa na baka may pasabog na tinanim sa Apex. Agad nilang nireport ito sa mga pulis na nagre-rescue. Nakita ni RJ si General Mark at tinanong kung nakalabas na ba ang lahat. Kailangan bilisan nila ang pagkilos sa pagpapalabas sa mga tao dahil may nakita silang pasabog. Hinala nila na hindi lang ito iisa, maaaring nasa iba't ibang sulok ito ng ospital. Tinanong rin ni RJ si General kung nakita na ba nila ang mag-ina niya. Sumagot ang pulis na hindi pa niya nakikita sina Lynette at Annalyn. Biglang kinabahan at nag-alala sina Dr. Kim at RJ. Bumalik na naman sila sa loob para hanapin ang mag-ina. Nag-usap sila na si Dr. Kim ang maghahanap kay Annalyn, si RJ naman ang maghahanap kay Lynette. Naghiwalay sila. Patuloy na tinutulungan ni na Annalyn ang mga pasyente sa ICU na makahinga. Mga ilang sandali pa ay may mga pulis na nasa paligid nila para tulungan silang maibaba ang mga pasyente. Nagmamadali na rin silang bumaba para makalabas sa ospital. Sa mga oras na ito, nagpapambuno sina Moira at Lynette. Kahit may baril si Moira, hindi nagpapatalo si Lynette sa kanya. Nakakuha ng matigas na bagay si Lynette para masaktan niya si Moira. Dito sa lugar na ito, may tinanim na bomba si Moira. Tinakot ni Moira si Lynette. Sabi ni Moira, hindi mo ako matatalo at hindi na ako magpapatalo sa iyo dahil sabay tayong sasabog sa lugar na ito. Hindi ko man nakuha si RJ o ang Apex, makakasama naman kita sa kabilang buhay. Tumanggi naman si Lynette.
Kung sabay man tayo mamamatay pareho ngayon, hindi pa rin tayo magkakasama dahil dire-diretso ka sa ilalim kasama si Satnas. Ako sa itaas. Natatawa pa si Moira. Ang sabi pa niya kay Lynette, nakukuha mo pang magbiro. Tigilan na natin ito. Ang dami mong daldal. Pinindot ni Moira ang remote. Naitulak naman ni Lynette si Moira at sinubukan pa ni Lynette na makatakbo hanggang sumabog na nga ang bomba. Tumalsik siya. Tumalsik rin si Moira. Nawala ng malay si Lynette. Napuruhan si Moira. Nadurog ang paa at kamay. Sa kabilang banda, kina Annalyn, hindi pa man sila nakakalabas ay narinig nila ang pagsabog ng bomba. Nagulat silang lahat, lalo na si Annalyn, dahil hindi pa niya nakikita ang nanay niya. Nagpapanik na si Annalyn dahil kailangan niyang sagipin ang nanay niya. Pinipigilan siya ni na Nurse Ivan at Karen, pero hindi maawat si Annalyn. Nagwawala siya. Narinig rin ni na RJ at ni Regan na nakasalubong ni RJ. Sinabi ni Regan kung saan banda ang sumabog, kaya tinulungan ni Regan si RJ na makarating sa lugar na sinabugan ng bomba. Tumakbo ng sobrang bilis si RJ. Halos maubusan na siya ng hininga sa pagmamadali. Maabutan niya lang na humihinga pa si Lynette. Hanggang sa datnan ni RJ si Lynette na nakadapa at walang malay. Mas nagmadali pa ang dalawa para buhatin si Lynette. Sigaw ng sigaw si RJ. Gumising ka, Lynette. Gumising ka. Nakasalubong ni Annalyn ang tatay niya. Buhat-buhat si Lynette. Tumulong na rin si Dr. Kim. Iyak ng iyak si Annalyn. Sumisigaw rin siya. Tinatawag ang nanay. Halos tumigil ang mundo ng mag-ama dahil naghahabol sila sa buhay ni Lynette. Kailangan nilang mabigyan ng lunas si Lynette. Kinabukasan, naging tahimik na ang lahat. Pinasara muna ang Apex para sa paglilinis at pag-aayos ng mga equipment. Na-confine si Lynette, pero maayos na ang lagay niya. Umiiyak si Annalyn dahil akala niya na wala na ang nanay niya. Nagyakapan silang mag-anak nung biglang gumising si Lynette at hinahanap silang dalawa. Maya-maya naman ay dumating rin sina Josa at siyang Susan. Nung una, nag-iiyakan sila. Nung makitang maayos na si Lynette, nagsimula na silang magtawanan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa huling parte ng Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga huling episodes.